Hi guys! First impression tayo nitong L'Oreal Infallible Pro Matte 24-hour foundation, demi-matte finish, air light, and oil-free. According sa kanya, demi-matte yung kanyang finish, matagal siya ng 24 hours, ang coverage is medium, texture is air light, ang shade na nakuha ko is natural buff. So this is my bare face. Meron akong mga blemishes, lalo na dito kitang-kita. Let's start. I think kailangan ko siyang i-shake kasi malabnaw siya. Okay. Ang consistency niya is medyo liquidy. Nag-squeeze ako ulit kasi yung first one medyo malabnaw siya. Tsaka parang humihiwalay yung parang may oil na humihiwalay. Parang peanut butter lang. Pero ito yung na-shake ko na. So, dapat sinishake siya before mag-squeeze. Ang daming nag-request sa inyo nitong Infallible Pro Matte kasi okay daw siya sa oily skin and its finish niya is semi-matte. Unfortunately, hindi siya available sa mall. So, online lang talaga siya available. So, I'm gonna apply dito muna on one side of my face. Wala siyang matapang na amoy. Okay lang. It's a demi-matte finish, kaya talagang may emphasize yung dryness. Meron ako dito sa paligid ng face. So, let's add another layer. Buildable naman yung kanyang coverage. And bakit parang merong mga may patchy areas. Hindi ko alam kung dahil sa skin condition ko right now, pero bakit kailangan i-blend ng mabuti tong foundation to. So, I'm gonna change my brush kasi baka kulang sa blend. Lalo na sa nose area. So, kailangan i-blend siyang mabuti kasi kapag hindi siya binlend, mukha siyang cakey and parang may mga areas na buo-buo. Alam niyo yun? Hindi naman maganda yung coverage na mukhang flawless yung skin ko. Nawala yung redness sa cheeks and yung melasma ko natakpan. Okay, so i-apply ko muna siya on the rest of my face. Yung feeling niya sa face, it feels lightweight, pero may slight na nafe-feel ako medyo stinging. Again, hindi ko alam kung dahil sa skin ko yun ha. Pero so far, sa mga foundation na ginagamit ko lately, wala naman ako ganong nafe-feel. So, ngayon lang dito sa foundation na to. Medyo merong slight stickiness akong nafe-feel, pero slight lang talaga. Yung finish niya maganda, it's matte. Kung mapapansin nyo, wala kayong makikitang shine, walang dewiness. So, I would say, on my skin, on my face, it's matte talaga. Yung shade na natural buff is more pink. Actually, na-expect ko yellowish itong foundation na to, pero yung shade na nakuha ko, natural buff, is medyo pink siya. I think depende sa shade. Meron yata yellow talaga yung undertone na shade, merong pink. Natural buff and medyo may pagka-pink siya sa akin. Pero hindi pink na pink ha. Yung sakto lang talaga. Kaya hindi siya mukhang grayish. Kasi usually, like I said before, pag pinkish yung foundation, nagmumukhang grayish sa akin. Pero right now, okay, sakto. Okay, so i-apply ko muna the rest of my makeup and I will be back. Ang ginamit kong setting powder is itong Mary Kay Translucent Loose Powder. So, hindi niya naapektuhan yung totoong kulay ng foundation and yung coverage. You know what? Sa ngayon, parang okay lang. Maganda yung coverage, yes. Flawless, yes. Pero when you look up close, alam niyo, ito yung mga foundation na parang hindi kumakapit sa skin. Sa akin lang yun I think sa skin ko. Hindi ko alam kung sa skin ko lang. Pero
maganda siya sa malayuan, pero pag malapit, parang may mga nagbubuo. Or siguro kulang lang yung pag-blend ko. Or siguro dahil wala akong nilagay na kahit ano. I think kailangan ng konting moisturizer. Kasi medyo, yeah, you know. Pero pag malapitan lang, pag malayo, ang ganda. It's really matte. If you want dewiness, or medyo magmukhang dewy yung skin nyo, I think you should put highlight dito. Na lang natin kung talagang tatagal siya on my very oily skin and sweaty. So far, okay lang. Okay lang sa akin. Parang, okay lang. Parang wala pa siyang ano eh. Tingnan natin after a few hours. It's 8:35 a.m. and sakto aalis kami ngayon, so I will be wearing this all day and i-update ko kayo later. 11:19 a.m. First update. Alam nyo, yung okay naman siya. Hindi ko pa kailangan mag-blot. Hindi pa oily yung face ko. Except dito sa part na to. Tsaka here. Pero hindi naman gaano. Mukhang hindi kami compatible nitong foundation na to. Kasi nagbubuo talaga siya sa face ko. Wait lang ha. Medyo nanginginig pa. Wait lang ha. Titingnan ko kasi. Ayan o. Nagkaano siya. Ba't ganon? O hindi ko siya. Mas okay siguro kung sponge yung ginamit ko. Kasi nag-ano siya, parang hindi sumasama sa skin ko. Kitang-kita yung pores ko. And na-emphasize yung whiteheads ko. Pero longevity, okay naman siya. Hindi pa nag-oil up yung aking face. So, for now, yun lang muna yung aking update. And hindi muna ako mag-blot. Mamaya na lang ulit. 3:12 p.m. and sabi ni Mommy, okay pa naman daw yung face ko. Actually, sa totoo lang, okay pa. Hindi ko pa kailangan mag-retouch. Mula pa nung 8:30, hindi pa ako nag-blot. So far, alam niyo, longevity-wise, okay na okay itong foundation na to. Yung sabi ko kanina medyo nabububo, alam niyo, after ko siguro medyo mag-oil up ng konti, mag-pawis ng konti, nawala rin siya. So right now, okay na okay pa para sa akin. Pagdating sa longevity, okay itong foundation na to. So I'll be back later for my final update. After 12 hours, it's now 8:02. Ay, nakita. It's now 8:02. Kagaya na sinabi ko kanina, okay siya ng malayuan, maganda yung finish niya, yes, mukhang flawless, pero when you look up close, nagsisettle siya dun sa mga large pores ko. Pero probably, mas okay to kung merong primer para lang ma-hide yung mga pores. Other than that, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung longevity niya. Imagine buong araw, nasa labas ako, pinagpawisan, pero okay pa rin yung itsura ng foundation. Andito pa rin siya, yung blush on ko, nakikita ko pa din. Isang beses lang ako nag-blot. And ito yung ginamit ko kanina, isang beses lang. As in, one time lang ako nag-blot. Right now, hindi pa ako nagba-blot. Although, pinagpawisan na ako and medyo nag-oil up. Hindi siya mabigat sa mukha. Walang lagkit factor akong na-feel kahit konti. Yan o, hindi sticky-icky yung pakiramdam. So, probably one of the best matte foundation na nasubukan ko. Longevity-wise and yung pag-control ng oil, it's really good. Yun nga lang ang downside is na-emphasize niya yung dryness sa face ko and nag-settle sa large pores ko, which is pwede namang masolusyonan if you have dry patches, moisturizer muna bago mag-apply nitong foundation na to. Yung sa enlarged pores naman, pwede naman yung remedyohan with the primer. So, maganda mag-apply muna ng primer and then saka i-apply itong foundation para lang yung pores medyo ma-conceal. And yes, nagta-transfer pala siya ha. So, kung makikita niyo dito sa blotting paper, andito yung foundation. So, nagta-transfer siya. So, beware. Lalo na kung ang damit niyo is puti
expect nyo na magta-transfer siya. May mga areas sa face ko, siguro dahil hindi ko masyadong na-blend. So, kailangan, importante dito sa foundation na to, na gumamit ng magandang foundation brush and konti lang, a little goes a long way, and blend evenly. Kailangan talagang blend. Kasi if not, it tends to get cakey. Take note lang yung mga sinabi ko kaninang suggestions para maging mas okay pa yung performance niya. Hindi siya available sa mall kasi hindi ko alam bakit hindi available to sa L'Oreal. Hindi ko pa siya nakita eh. It's available sa Bebang online store for 670 pesos. May kamahalan, pero like I said, a little goes a long way, and isa siya sa pinaka magagandang matte foundation na nasubukan ko, na I will definitely recommend sa merong oily to very oily skin. Minimal lang yung blotting, and hindi siya mabigat sa feeling kahit pagpawisan. If you wanna see photos, individual photos, ilalagay ko yung link na aking blog post sa description box. If you have questions, comment lang kayo sa baba. Sana nakatulong tong review na to. Maraming nagre-request itong foundation na to. So, if nakatulong, don't forget to thumbs up. See you again on my next video. Maraming salamat po sa panonood. Bye!